usapang big bike tayo mga tropa pips. Una kong naging big bike is CB400. Then after CB400, NK 400 na version 2. Sumunod dun sa NK, nabenta naging CBR 919. So hanggang medyo tumagal sa akin yung CBR 919 kasi ano yun eh, ginawa ko pang Street Fighter para maging naked. Then after noon, nagkaroon ako ng Yamaha Pacer 600 Touring. So mabilis nagsawa kahit na medyo natenga yun kasi napabuy and sell ako na. So bumalik sa CB650R, sa CB650R, bumalik sa tawag dito, yung CB400 kasi buy and sell ako nun. Then after nung CB400, naman nagkaroon ng Kimco 400. Yan. Then after Kimco 400 nabenta ulit, nagkaroon ako ng R6. So parang up and down eh. May bagong model, merong lumang model. So ganun yung naging mga motor ko na hindi ko akalaing makakagamit ako ng ganong karami dahil pangarap ko lang naman nun magka big bike. So nagkaroon ako ng unang-una ko nga CB. Tuwan-tuwa na ako nun eh dun sa CB400 kasi inline 4, napakaganda ng tunog. So basta naibigay naman yung sayang hinahanap ko noon. Yun lang, di ko lang in-expect na magkapapalit-palit pala ako ng bike. So tuloy natin. After ko nung bumalik ng CB4, so napabenta uli, nakaipon-ipon kasi buy and sell. Then nagkaroon ako ng Ninja 1000. So yun, doon medyo tumagal din sa akin yun kasi bago. Kasi pangarap kong motor talaga is CB650R, Z1000. Yun yung gusto ko eh. Yun yung inaay ko talaga na motor. So yung iba na lang, talagang hindi natin alam kung paano dumating sa akin yun. After nun, kala ko na yun, mag-i-stay na sa akin yung yung CB650, yung Ninja 1000. Hanggang sa naramdaman ko na ayun na, para akong ino-hold up. Kasi alam naman natin, liter bike, siyempre gasolina na malakas. So pagkatapos noon, naghanap ako ng tumimingi ako ng tulong sa tropa, siyempre gumagawa ng ng mga big bike. So nagkaroon tayo ng tayo sa buy and sell tsaka magaling na mechanic. So nagtanong ako kung pwede niyang iswap or ibenta yung Ninja 1. Then ito, hindi ko alam kung swerte ba o dati kong pinapangarap na motor, ito na ngayon, naka CB650R na ako. And medyo nakaramdam ako ng relief kasi inline 4, 650cc, pero hindi siya laklak ng gasolina. Alam niyo yun, siguro naiintindihan ako ng ibang nagbibig bike na siya friendly sa gas. Then siyempre mukhang sana, I hope na ito na yung tumagal na motor ko kasi nag-i-enjoy ako ngayon tapos tsaka ito, pangarap ko dati na motor to Dominar, and ayun, nagka-Dominar pa pala ako
before nung Ninja. Tapos at saka ano, Duke 390. Dami no? Dami kong na-experience na big bike. Tapos nakagamit din ako ng mga Ducati, Hayabusa, kasi nga nag-buy and sell ako. Humingi ako ng tulong doon sa tropa. So I hope this bike tumagal, itong CB650R na to. So ito yung candy red na ano, na modelo, pero yung mga ano bagong ngayon, ano na eh tawag dito, mga ano na, yung e-clutch masyadong tumitindi na at nag-upgrade ng mga technology. Okay, nandito tayo sa Nuvali. Umikot lang ako kanina bago umuwi. Kaya lang ako nagbabalak ng umuwi na rin kasi ayan, madilim na naman, baka biglang umulan na naman. So yun, i-share ko sa inyo ang mga naging big bikes ko na dati nangangarap lang na bumili ng kahit isang makapapasok sa expressway. So hindi ko akalaing ganong karami na yung na-drive ko na big bike na dumaan sa kamay natin. So siguro ending, dahil medyo kaya-kaya ko pa ngayon, kahit may edad na, kaya pang mag big bike, hindi pa magpapalit. Pero pag yung hirap na, alam na kung saan mauwi. Malamang kundi Harley or anything na ano, kundi Harley or anything na ano, na adventure, yan. Yup, yan. Whoop, yeah. Chill ride lang. Naranasan ko na maging walang iya, mabilis sa kalsada. So ngayon, enough na. Enjoy na ngayon. Isipin mo yung ano, dati no, bago ako, grabe, walang biro, mga tropa babes, sa 200 papuntang ano, Startol. Hindi ko naman sinasadya mag 200 kasi may mga sinasabayan ako na ano eh, yung mga magra-ride din. Grabe mga speed nila, yung mga naka sports bike, napasabay lang ako. So pagtingin ko dun sa speedometer ko, yeah, 200. Nakakatakot din eh. Yun ang mabigat, traffic. Pero dito lang naman to kasi ito na yung entry ng Calax pagkatapos ito. O nga pala, ang gamit kong camera is Insta old school din, Insta 360 na X3. So pag nakita nyo to, pag in-upload ko, malamang may nakalawit na ano, na wire, kasi wala akong wireless na mic nito eh. Meron pala, kaya lang alam mo yung ano niya, yung audio niya pag umandar, grabe yung wind noise. So ito, ginamit ko, medyo clear, sana clear, ano to, wire. So sinabit ko lang dito siya sa, kinlip ko lang sa aking helmet dito sa may dito, yan, dyan. Inipit ko lang. I hope maganda yung audio kasi lalo na pagpasok ko ng Calax, tatry ko yung habang tumatakbo at magsasalita kung ano siya, kung walang wind noise or may wind noise pero malinaw yung salita. Doon kasi sa wireless, ano siya, talagang di mo maiintindihan. Grabe yung parang may ipo-ipo doon sa video. Grabe pala traffic dito. Dapat pala sa kabila na ako dumaan.
ako sa CB650R no, pag nasa sagad ka na, nasa 6 gear ka na, tolerable sa kanya yung ano, yung mabagal na speed. Pero pag nasa ano ka, pag Ninja 1000 ka, naku, grabe, ano, katal yung makina niya, ayaw niya ng mabagal. So dito okay lang. Ayan, medyo bilisan natin ang konti, tapos try natin yung volume sounds niya. Yan, 100 plus. So malaman mamaya pag nag-upload ako kung malinaw yung boses sa ganito speed. Himala, walang traffic. Bigatan, so makakalusot at makakalusot ka kahit papano. Siyempre hanap tayo ng makalulusutan. Mali hanap tayo ng malulusutan. So kasya, yan o, di ba? Kasya, men. Kasya. Pwede din tayong mag-cross kung kakayanin. Sorry sir, pulis tong nasa likod natin, so dapat medyo normal lang ang singitan. Yun ang kagandahan nitong ano, so mabilis pa rin ako makakalusot kasi motor nga. Boss, kaya ako tulad nito. Woohoo! Okay, wala na ako sa traffic. Yun ang kagandahan. Kung ang motor mo na big bike ay maliit, parang ang gulo na. Big bike na maliit, big tapos maliit. Hindi, kasi itong CB650R ano siya eh, compact. Yung alam mo, ang laki dyan tingnan, pero pag nasa personal, maliit lang. Tsaka sa garahe, napaka ano nito, napaka yung ano niya, madali lang ipihit, madali lang tawag doon, madali lang ilabas, kasi nga hindi siya mabigat na mabigat, hindi siya tawag dito, sakto lang. Ano naman siya, nag-wait, so that's fine. Alam nyo ba mga kababayan, ako ay natuto na
na syempre pag may motor kang ganito tapos inaangasan ka nung maliit, medyo maano ka eh. Street. Ito yung shortcut papuntang SM Santa Rosa. Ayan, katulad yan. Hindi na ako pumapatol dun sa mga makukulit na maliliit namang motor na alam naman nilang hindi sila mananalo, pinipilit pa rin. Ayan. Or hindi rin naman natin alam kung nakikipag-ratratan pa sila o nagmamadali lang. So yun, so walang dapat sisihin. Kaya dapat sa daan ang gawin, magbigayan. Alright, alam ko na next time ko nito. Ipit ko yung wire next time dito sa ilalim para hindi siya ganong hindi halata, hindi siya makikita basta-basta pag nagpaikot ako ng Insta3. Eto na ang traffic light. Hindi traffic light. Pag nandito ka na sa Santa Rosa, normal yan, huwag kang mainis. Busy place to, itong lugar namin. Wala ka na magagawa dito, yun na talaga ang ano yan. Traffic is life. Nakakamera tayo, bawal tayong mga mote. Okay, nandito na tayo sa stoplight ng Santa Rosa SM. So hindi ko alam kung ano na pag-usapan natin. Puro kangas-ngasan. So, dito ko na, pwede ko lang i-end siguro dito ang matatawag bang vlog yun. See you in the next one.